Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay agad na naghanda ang lahat at sinabi ng Shattering Heavens Demon Lord na sila sa Bandit Union, ay formal na idinedeklara na ang buong Dark Spectral Sect ay kanila ng mga kaaway, at hinding-hindi sila titigil hanggat ang mga ito ay hindi pa nagagawang mabura, kaya naman ay agad na nag-utos ang kanilang pinuno at sinabi na ang lahat ay umatake na. Kaya naman dahil doon ay ang lahat ay nag-umpisa ng sumugod at sinabi na ipapakita nila sa mga bastardong ito ang kanilang lakas, kaya naman ay walang kahit na isa sa mga ito ang kailangan nilang itira. Sa nangyari ay napanganga naman ang mga puwersang naririto ng Dark Spectral Sect dahil sa dami ng bilang ng mga papasugod sa kanila, ngunit napasabi naman ang kasama ng mga ito na huwag silang matatakot dahil sa hamak lamang ng mahihinang bandido lamang ang mga ito. Nang bigla naman na may nagsalita at sinabi na mayroon pa siyang pagkakautang dapat na pagbayaran dito, kaya naman matapos na mapaslang ang isa, ay hindi naman sila makapaniwala sa lakas na ipinakita nito, dahil doon ay sinabi ng isa na kumalma lamang sila, dahil ang tangi lamang mayroon ang mga ito ay mga lakas lamang, at nagawa na nilang lampasuhin ang mga ito noon sa ginanap na Bandit Union Tournament, kaya naman ay hindi sila dapat na matakot at umatake na. Napasabi naman ng isa na ito talaga ang oras na kanyang pinakahihintay, matapos ay agad naman niyang iniwasan ang pag-atake ng papasugod, na sinundan pa ng isa pang pag-atake, matapos ay masaya nitong sinabi na kung inaakala niya na nagawa lamang siyang matalo nito noon ng Mad Alien ay iyon ang kanyang malaking pagkakamali, kaya naman ay binigyan niya ito ng pag-atake na matagumpay naman na tumama. Sa nangyari ay napasabi naman sa kanyang isip ang tagasunod ng Dark Spectral Sect na kung ano naman ang mayroon sa taong ito ngayon, at kung kailan pa ito naging ganito kalakas. Matapos ay sinabihan siya nito na matapos niyang matalo ng ganon-ganon na lamang sa naganap na Bandit Union Tournament 3 taon na ang nakakalipas. Ay alam ba nito kung anong hirap ang kanyang pinagdaanan sa training na ginawa niya sa kamay ng Shattering Heavens Demon Lord? Sa nangyari ay napasabi na lamang ito sa kanyang sarili na ang sitwasyon nila dito ay hindi na maganda, matapos ay masaya nitong sinabi na ang kahihiyan nilang natamo noong araw ng Bandit Union Tournament, ay dito na magtatapos. Sa kabilang banda naman habang nakikita ito ni Lady Jean ay napasabi na lamang ito na ngayon ay magagawa na niya ang makahinga ng maayos, at mukhang dumating ang puwersa ng mga Bandit Union sa tamang oras upang makatulong sa kanila. Kaya naman ay masayang sinabi nito sa matandang si Shim Yanggak na ngayon ay magagawa na nitong makapagpahinga. Nang bigla naman itong nagulat dahil sa pagkakakita sa nangyari sa matanda, ngunit bago pa man ito bumagsak, ay mabilis naman siyang sinalo ng Shattering Heavens Demon Lord, matapos ay sinabihan naman niya ang babae at sinabi na saka na sila magpapakilala sa isa't isa at kailangan na niya munang malaman ang eksaktong mga detalye sa mga kasamahan nito. Dagdag nito na ang nais niya ay ang patungkol sa kinaroroonan ng magkapatid na Namgang, at sa lokasyon kung saan naroroon ang Head Sentinel na si Yonjuka, at kailangan niyang sabihin lahat ng walang kahit na anong nakakaligtaang mga detalye. Dahil doon ay sinabi nito na ang magkapatid na Namgang ay kasalukuyang kinakaharap ang madaming bilang ng Black Shadow Squad at ng 2 10-headed Demon Soldier sa kagubatan. At ang Head Sentinel naman na kasama ng 2 miyembro ng Alliance of Justice ay kinakaharap ang 100 Demonic King na si Wung Jae-gui sa kabilang lawa. Sa nangyari ay napatanong naman ito patungkol sa sitwasyon ng magkapatid na Namgang, subalit sabi nito na dahil sa ilang oras na din ang nakalipas mula nang maghiwa-hiwalay sila ay mahirap na para sa kanya ang matukoy ito ng eksakto, ngunit sa tingin niya ay ang mga ito ay nasa delikadong sitwasyon at kailangan nila ng agadang tulong. Sa isip ng Shattering Heavens Demon Lord ay ang matandang si Shim Yanggak ay nawalan lamang ng malay dahil sa ang mga pagkakapinsala nito sa katawan ay malubha, at ang tumulong pa sa pakikipaglaban ay imposible na para sa kanya. Kaya naman ay malakas nitong tinawag ang Evil Spirit at si Jium Yang, sabi nito na kailangan nilang kaharipan ang 4 na 10-headed Demon Soldier at tulungan ang magkapatid na Namgang sa loob ng kagubatan. At para kay Jium Yang ay kailangan nitong asikasuhin ang Chi-Vei ng matandang ito sa lalong madaling panahon, dahil siya ay ang kilalang master ng internal healing Chi art kaya naman ay sa kanya na niya iaasa ang bagay na iyon. Sabi pa nito na mukhang mayroong 200-headed demonic kings ang nagtungo sa kinaroroonan ni Yonjuka, kaya naman kung ganun nga,
ay siya mismo ang personal na magtutungo sa lugar na iyon. Sa kaparehas na oras sa kinaroroonan ni Yonjuka, ay mayabang na tinatanong ng Hundred-Headed Demonic Kings ang ating bida na kung nasaan na nagpunta ang kumpiyansa nito sa katawan, at ang akala niya ay sinabihan siya nito kanina na papaslangan siya nito. Sa isip naman ni Yonjuka ay naiinis ito dahil sa kailangan niyang mapaslang na ito ng mabilisan upang magawang matulungan ang iba pa. Ngunit gaya nga ng kanyang inaasahan sa isang Hundred-Headed Demonic Kings na mayroong malakas na kapangyarihan, ay mukhang hindi ito madaling makalaban, kaya naman matapos nito, ay agad na umiwas siya palayo. Nang bigla naman silang natigilan, at napatanong ang Hundred-Headed Demonic Kings na kung ano naman kaya ang naririnig niyang ingay sa di kalayuan, maging si Yonjuka ay napasabi na mukhang dumating na ang kanyang inaasahan na tulong mula sa Bandit Union, kaya naman ay nakaramdam ito ng tuwa sa kanyang sarili. Matapos ay tinanong siya ng Hundred-Headed Demonic Kings na kung ang ingay ba na nagmumula sa di kalayuan ay parte ng kanyang plano, na sinagot naman ng ating bida na kung ano naman ang bagay na iyon sa kanya. Sa nangyari ay nagulat naman ito at napasabi sa kanyang isip na bigla na lamang nagbago ang enerhiya ng ating bida. Kaya naman nang sinugod siya ni Yonjuka, ay nagtataka ito dahil sa biglaang naramdaman niya ang labis na killing intent na nanggagaling dito, at ang batang ito ay bigla na lamang na nagbago na parang ibang tao matapos na huminto ang kanyang pag-aalinlangan sa sitwasyon. Kaya naman matapos na masalag ng Hundred-Headed Demonic Kings ang pag-atake ng ating bida, ay nagsanhi naman ito ng nakakasilaw na liwanag sa kanilang kinaroroonan, at sinabihan siya nito na hindi niya dapat kinutya ang Namgang Clan kanina, dahil ang magiging kapalit ng paglakas ng loob nitong kutsain ang pangalan ng Namgang Clan, ay ang kanyang sariling buhay. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos na makapagbigay dito ng malakas na pag-atake ni Yonjuka, ay gulat na napatalsik ang Hundred-Headed Demonic King dahil sa kakaibang lakas na kanyang sinalag, dahil dito ay buong lakas na sumugod ang ating bida upang magbigay ng kanyang pangwakas na pag-atake. Nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa may mga pag-atake ang papalapit na sa kanya, kaya naman ay mabilis siyang napatalon sa di kalayuan upang magawang maiwasan ang mga ito. Matapos ay masayang sinabi nito kay Yonjuka na mukhang labis na maliksi siya hindi gaya ng kanyang inaasahan, at mukhang ang laban na ito ay mas nakakapanabot hindi gaya ng kanyang naiisip. Naiinis naman na napasabi si Yonjuka sa kanyang sarili na hindi niya nagawang maramdaman ang pagdating ng isang iyon, at mukhang ang babaeng ito ay isa ding Hundred-Headed Demonic King. Matapos ay binati naman siya nito, at sinabi na ikinagagalak niyang makita ang isang batang kagaya niya, kaya naman ay agad itong nagpakilala at sinabi na siya ay ang Mount Wu Goddess na si Limi Hua. Matapos ay mayabang nitong sinabihan ang ating bida na iniisip niya kanina pa ang personal siya na turuan ng leksyon, dahil mukhang hindi nito alam kung iluluber ang kanyang sarili, kaya naman ay kailangan na nitong maghanda. Nang bigla naman silang natigilan, dahil sa malakas na pressure na kanilang naramdaman mula sa di kalayuan, dahil dito ay masayang napasabi ang ating bida na kilala niya ang ganitong klase ng pakiramdam, at ito ay sa Shattering Heavens Demon Lord. Matapos ay sinabihan niya ang mga ito na mukhang umaakto sila na parang bagong panganak na tuta na hindi marunong matakot sa isang tigre, kaya naman ay kailangan na niyang ligpitan ang mga ito ng personal, matapos ay mabilis na sumugod ito sa kinaroroonan ng babae, na madali lamang niyang nadepensahan. Napatanong naman ang Shattering Heavens Demon Lord dito na kung siya ba ang kung sinong naglakas ng loob na magplanta ng espiya sa kanilang hanay sa Bandit Union, na hindi naman ito sinagot bagkus ay napasabi na lamang na labis siyang nanghihinayang dahil sa hindi niya magagawang makalaban ang batang iyon, ngunit sa tingin niya ay sapat na ito upang magawang mawala ang kanyang pagkadismaya. Nanginginig naman na napapasabi sa kanyang isip si Wong Jae-gui na hindi niya naisip na maging ang puwersa ng Bandit Union ay magtutungo sa lugar na ito at sa oras na ito pa mismo. Bukod pa doon ay ang taong ito ay ang kilalang Shattering Heavens Demon Lord. Nang bigla naman siyang sinabihan ng ating bida na mukhang may oras pa ito upang mawalan ng atensyon sa kanilang labanan, kaya naman ay malakas niyang inatake ito at sinabi na nasa harapan nito ang kanyang kalaban. Nang bigla naman na napatawa ito, upang magtaka ang ating bida,
Matapos ay napasabi si Wong Jae-gui na gaya nga ng inaasahan niya, na hindi uubra ang pag-atake nito sa kanya. Sa kabilang banda naman, sa kinaroroonan ng Shattering Heavens Demon Lord, ay nagpapatuloy naman ang pagpapalitan nila ng mga pag-atake, ngunit nang magawang makaiwas dito ni Lee Mi-hwa, ay nakakita ito ng pagkakataon, at agad na naghanda, sa nangyari ay natigilan naman dito ang Shattering Heaven Demon Lord. Sa isip nito ay naiinis siyang napasabi na dapat ay hindi niya minaliit ang kakayahan ng mga ito, at bukod pa sa mga iyon, ay ang angking bilis nito ay asapat na upang makaramdam siya ng labis na pagkatakot. Nang sinabihan naman siya nito na kung ito lamang ba ang kanyang makakaya, dagdag pa nito na tinatawag nito ang kanyang sarili na isa sa 10 greatest master ng MRM, ngunit ang kanyang reputasyon ay pawang walang silbi lamang sa kanya, dahil mas nag-enjoy pa siya noong kinalaban niya ang Sword King na si Namgang Bayuk. Sinabihan naman siya ng Shattering Heavens Demon Lord na naging padalus-delas lamang siya dahil sa hinayaan lamang niya ito, at isang kamangmangan ang paniwalaan lamang nito ang kung ano ang kanyang mga nakikita. Dahil dito ay masaya naman siyang sinabihan ni Lee Mi-hwa na itigil na nito pa ang magsalita dahil sa pagbibigyan naman siya nitong mamatay nang hindi nakakaramdam ng labis na sakit. Dahil dito ay sinabihan naman siya ng Shattering Heavens Demon Lord na mukhang nabulag na ito sa kanyang katangahan, kaya naman kung ganun ay dahil sa mabait siya ay ipapakita na lamang niya ito sa kanya. Sa nangyari ay napahinto naman dito si Lee Mi-hwa at napatanong kung anong klaseng enerhiya naman itong nararamdaman niya. Matapos ay sinabi nito na ngayon ay ipapakita niya dito ang dahilan kung bakit siya tinatawag na isa sa pinakamalakas sa buong mundo. Kaya naman ay agad itong naghanda ng malakas na pag-atake at ito ay ang True Art of the Dark Heaven Asura. Dahil dito ay agad naman na tumama ito sa katawan ni Lee Mi-hwa, upang mapasuka ito ng labis na dugo. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.